Pumirit ng dagdag na 100 milyong pisong pondo ang Civil Service Commission para magamit nila sa mas mabilis na serbisyo at pagsasaayos ng gusali ng CSC. Si Karen Villanda sa sentro ng Balita Live. Karen? Audrey, natalakay sa isinagawang budget hearing ng Kamara para sa pondo ng Civil Service Commission ang higit 200,000 bakanteng plantilla position sa pamahalaan. Nais naman ng CSC na maglagay ng mga permanenteng HRMO, particular na sa mga local government unit para mapunan nga ang mga posisyon. Sa budget hearing ng Civil Service Commission ngayong araw para sa kanilang panukalang pondo sa taong 2024, karagdagang 100 milyong pisong budget ang kanilang hiling sa Kamara sa higit 2 billion pesos sa aprobado ng Department of Budget and Management. Ito ay para madagdagan ang pondo sa kanilang communication expenses, operating expenses at restoration ng kanilang mga building. Pero sa kalagitnaan ng hearing, hindi na iwasang maitanong ang higit 200,000 bakanteng plantilla position sa pamahalaan. Ayon sa CSC, karamihan sa mga ito ay nasa local government unit. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nograles. I'm asking, is this for current year 2023, 2022, or matagal ng problema yan? Unfilled position? Well, there's always been that challenge, no, na may mga unfilled positions pa rin po. Especially during perhaps the change of administration after election, things like that can factor in also po. Kasi remember, this also includes local government units po. Pero para masolusyonan ito, plano maglagay ng permanenteng Human Resource Management Officer ng CSC sa bawat local government units. Ito ay para maiwasan na ang paiba-ibang HRMO na nangyayari kada magpapalit ng administrasyon o pagkatapos ng eleksyon. Nagbabalik si Commissioner Nograles. Magkakaroon ng permanency ng officers na yan at ng office na yan sa bawat local government unit. So hindi na magkakaroon ng hindi na malilito sa mga procedures ng pag-hire, yung pag-publish, pag-fill up ng vacancies. Kasi ang minsan ang tendencies pag palit nung bagong administrasyon sa local government units, palit na naman tao. So learning curve na naman. Kailangan matutunan na naman yung bagong HR officer, kailangan matutunan na naman niya yung procedures ng civil service, kung paano ba mag-publish ng vacancy, paano mag-hire, ano ba yung mga requirements. Nabanggit rin ng CSC na target nila makapagtala ng 500,000 examinees para sa civil service exam sa susunod na taon. Kung madadagdagan rin nila ang hinihingi nilang 100 milyong piso na karagdagang pondo sa 2024, ay posibleng maisabay na nila ang pagbabago sa pagkuha ng civil service exam, kung saan tulad sa bar exam ay laptop na ang gagamitin at dito na lamang ida-download ang pagsusulit. Nagbabalik si Commissioner Nograles. Nag-benchmark kasi kami sa Supreme Court sa pag-take ng bar exams. So dahil doon na-inspire kami na pwede palang ganito. So it's just a matter of finding the correct provider na hindi naman masisira yung integrity or hindi maki-question yung integrity ng exams. At kung ma-assure kami ng provider na kayang gawin ito, then we can pattern it with what the Supreme Court does. Kanya lamang sa Supreme Court, alam mo naman ang bar exams is once every year. So we need to find a provider that will do it every day, regularly, Monday to Friday. Ng 2 oras yung budget hearing para sa CSC. Overall, no, naging positibo naman yung sagot ng Kamara at nais nilang suportahan nga ang CSC doon sa kanilang mga inilatag na programa, particular na rin doon sa dagdag budget. Audrey. Karen, bukod sa nabanggit ni Commissioner Nograles, may iba pa bang factor na nakakaapekto kung bakit hindi pa napupunan yung mga plantilla position sa gobyerno?
Yes, Audrey, no, bukod nga doon sa nabanggit ni Commissioner Nograles na sinasabi niya ay may problema doon sa HRMO, ay may malaking factor din na Audrey, no, yung hindi nakakapag-publish yung mga ahensya, so nawawalan ng awareness yung publiko. So kung ano ba yung mga vacant position sa gobyerno at kabilang na rin dyan yung hindi rin qualified yung mga aplikante. Halimbawa na lamang ayon kay Commissioner ay walang CSC eligibility yung mga nag-a-apply at kulang din sa training. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.